Alright, so yun mga kababayan, no? Welcome back to my channel. My name is Tobias. Alright, ito nga guys, pag-uusapan nga natin about nga sa mga bagong issue na naman na lumabas ngayon sa balita at nakakagulat ang mga nangyayari dito sa Maynila. At hindi na sa Maynila kundi sa labas ng Maynila. Alright. So ito mga kababayan, panoorin nga natin itong rally na pinagdidiinan palagi nila dito sa social media. At hindi lang sa TikTok, kundi sa Facebook, di ba? Ito panoorin nun natin mga kababayan. Ito yung video na Manila not for sale daw. Panoorin natin. Manila is not for sale. 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 Manila is not for sale, sabi nila. Kailan po binenta Maynila? Ako hindi ko po binibenta bahay namin. Taga Maynila po kami. Grabe, no? Kung titignan nyo mga kababayan, di ba? Para silang ano, yung, ang tawag na ito, yung ano, yung Makabayan Black. At tuloy natin to. Manila is not for sale. Manila is not for sale. Manila is not for sale. Bago naman. Manila is not for sale. Dati, kala mo kung saan lang kinuha eh, oh. Sa kaya nila pinagkukuha to. Ay! Saan nyo pinagkukuha? Ewan ko. Grabe, no? Tuloy. Bago naman. Manila is not for sale. Ang Maynila. Grabe yan. Huwag kayo iiyak. Huwag kayo iiyak. Grabe. Manila ay para sa mga Manileño. Alam nyo, habang pinanonood ko to, tawa ko. Tawa ko ng tawa. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako mga Manila is not for sale. Kailan pa binenta Maynila? Nintik na yan, oh. Ang dami nilang pautot. Puro pautot na ginagawa nito mga to. Tawa ko ng tawa. Hindi, honestly, tawa ko ng tawa talaga. Pati asawa ko, yung wife ko, tawa ng tawa. Sabi niya, ano ba yung tawa ng tawa dyan? Ito nga pinanonood ko yan. Eh, alam niyo mga kababayan, wala naman po talagang, ano, di ba? Hindi naman binibenta buong Maynila. Hindi sa totoo lang. Hindi, doon lang tayo sa totoo. Yung sinasabi nila, baka sinasabi nila yung pinagbenta ng mga property ng Maynila na wala na po talagang kapaki-pakinabang. Diba? Kasi nga yung inaano nila Divisoria. Divisoria, hindi yung buong Divisoria. Divisoria o yung isang ano doon sa Divisoria. Yung ano doon, property doon na hindi ho, kasi kung ibibenta niya lahat yun, hindi naman ho kanya, hindi naman ho sa Maynila yun. Ewan ko kung ano mga nasa isip na itong mga to. Anyway, yun nga pag-usapan natin to, no? Yun nga mga kababayan, ang dami kong nakikita at napapanood na video. Hindi ko na lang ho in-insert dito, mga kababayan. Kasi sabi mo nila, tinatawag nilang boy benta or Manila not for sale daw. Natatawa ako kasi alam niyo mga kababayan, ito po ang totoo. Di ba? Yung pinagbentahan po ng mga property na yan, di ba? Hindi ho lahat yan ibinenta ni Yorme. Kung ang binenta ni Yorme noon ay yung Divisoria Public Market na building, wala na pong pakinabang at pinaliwanag na po natin ilang beses na po sa ating vlog, di ba?
na ito po ginagamit ng mga makinig ginagamit po ng ibang tao na hindi pa taga Maynila. Nagets nyo? So sa madalit salita, ginagawa pong ginagawa po nilang negosyo. Sino kumikita? Kaya nga lumabas yung dialogue na Eddie tsaka si Patty, 'di ba? So ang tawag dito, ginawa nilang yung tawag nito sindikato. Yun, sinindikato po yung yung mga property na yan. Ngayon, kung tatanungin nila naman yung pinagbentahan, meron naman napuntahan. Nakita naman natin, may hospital, meron mga condominium, di ba? Meron mga tinayong pabahay. At bukod nga dyan, pinaganda yung mga park, di ba? Binuhay yung Manila Zoo, di ba? Si Mali na nga lang hindi naman nila mabuhay kasi alam naman natin, matanda na yung si Mali at wala naman kakayahan ng buhayin yung elepante. Naging part 2 namin yun bilang mga batang Maynila. Ako taga Maynila. Inuulit ko sa aking vlog. Naging part po yun ng kabataan ko, si Mali. Di ba? Naging memorable din sa akin yun. So, eto ngayon, eto mga to na sinasabi nila na pinagbentahan na kung ano na pinagsasabi nila, di sana noon pa man, di ba, nagkaroon na ng problema pagdating mo sa COA. Naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo? Diba? Nagkaroon na dapat sa COA. Ngayon, kung nagre-reklamo kayo, edi magdemanda kayo. Kasi wala nga ground sa COA eh. Alam niyo yung mga pautot nito, yung mga pautot din ng Congress, iisa lang sila. 125 million ni BP Sara. Tama mali. O, diba? Yun at yun. Ang pinapautot nila, ngayon, sumasabit sila doon sa mga bagong issue ngayon, di ba? Doon sa mga issue na, alam niyo yun, sumasabit sila doon sa issue. Di ba? Nasa 241 billion. Oh. Ganito lang yun. Iisang style lang po sila, nakakatawa. Diba? Kung may problema, di nag-file kayo ng kaso, kami ng taga Maynila, hindi nagre-reklamo eh. Diba? Kasi alam niyo mga kababayan, yung mga ganitong gas-gas na po talaga yan. Diba? O ako tatanungin nyo, meron na puntahan. At pasalamat pa yung ibang taga Maynila na nauuto na itong nauuto talaga. Loko ka diba? Hindi, nagpauto naman talaga eh. Diba nauuto nila, alam niyo mga kababayan, diba? Pasalamat kayo, buhay pa kayo. Ako nagpapasalamat ako kasi nairaos kami. 'Di ba? Nairaos kami sa pandemyang ito. 'Di ba? Yung food box, bakuna, 'di ba? Kahon-kahon na food box 'yun, 'di ba? Walang patid, dire-diretso. 'Di ba? Ang pinangako ni Isko noon, walang magugutom na Manilenyo. Yun ang dapat naiintindihan nito mga to. Hindi nabigyan ka lang ng konting wala na. Bumigay ka na. Ay nako mga kababayan ko. Alam niyo mga kababayan meron pa nga nag-comment sa akin, bayaran daw ako. Wow, sana all nababayaran. Diba? Mga kababayan, sinasabi nila na bayad daw ako. Sabi paano nung bayad? Wala, mapuputulan na nga ako ng kuryente. Kaya nga may Gcash tayo sa mga gusto mo magbigay may Gcash tayo dyan. Send nyo na lang po dyan, mapuputulan na ako ng kuryente. Hindi. Sa totoo lang. Di ba? Ito kasi sinasabi ni Yorme, di ba? Noon pa man. Kasi ako, kilala ko naman si Isko noon pa eh. Vice Mayor pa lang. Talagang, di ba, may video nga tayong pinost, di ba? Yung bata, tinulungan niya. Liver transplant, di ba? Vice Mayor pa lang siya noon. Hindi niya pinangangalandakan yun. Hindi kaya nito. Nagbigay na ng siomay. Pinangangalandaan. No? Diba? Tapos nakabalandra yung mukha niya ron, tsaka yung pangalan niya. Samantalang si Yorme, pag nagbigay ng tulong, hindi niya na binabanggit, hindi niya na inaano. Diba? Kung magkaroon man ng video or picture, diba? Or sa Capital Report ni Yorme Isko,
isang beses lang. Ito hindi pa ulit-ulit. Ulit-ulit. Diba? Nakakaurat. Umay. Oh my God. Nakakaumay. Diba? Kasi nakakatawa pa naman po talaga eh. Kung titignan niyo yung sitwasyon, desperado na sila. Alam mo kasi nila na mahirap talunin ang isang isko sa Maynila. Totoo yan. Napakahirap po talunin ng isang isko dahil ang dami na pong natulungan ni isko mula noon hanggang ngayon. Hindi na ako magsasabi niyan, kundi yung mga taong natulungan niya. Diba? Kasi alam nyo, politika lang ho ito, mga kababayan. Pero yung tulong na binigay ni Yorme Isko noon sa mga kababayan niya dito sa Maynila, kahit hindi niya, di ba? Meron ang tinulungan eh. Hindi pa taga Maynila eh. Maalala nyo? Di ba? Yung mga binibigyan niya ng tulong, di ba? Yung magpaparol, hindi naman ho yan taga Maynila. Oh. Yung mga binigyan niya ng tulong noon, di ba? Linggo-linggo, halos araw-araw nga may report eh. Pagka may magandang nire-report. Tapos sasabihin nyo, Manila not for sale? Ba't ang daming tanggap ng Maynila noon? Diba? Alam nyo mga kababayan, ganito po yan. Makinig po kayo maigi, ito po. Masyado na mahaba itong video na to eh. Pero ito lang mga kababayan. Si Isko po kasi, merong tinatawag na laway ang naisasanla. Diba? Kaya nga sinabi niya eh, let's make Manila great again. Ito papaliwanag ko sa inyo, mga kababayan. Mga kababayan ko sa Maynila, kaya po sinasabing let's make Manila great again. Kasi yun po yung nakita natin noong nakaraan. Tama? Maraming magandang ginawa si Yorme noon nung panahon na siya ay namumuno. Maraming bumilib sa kanya, hindi lang yung mga taga Maynila, kundi yung mga taga ibang bansa pa, di ba? At yung mga taga ibang syudad, mga taga probinsya, di ba? Kaya ho niya sinasabi yun, laway, na isasanla ang laway ko. Ibinibigay niya ho sa atin yung words na yun. Mga kababayan, makinig po kayo ha. Binibigay niya yun kasi alam niyo bakit? Meron ho tayong singilin. Ako meron akong sisingilin kay Isko. Hindi ako binabayaran ha. Alam mo kung ano yung singilin na sinasabi ko? Yun yung mga politiko na pag inalal na ho natin, kailangan ho natin singilin. Singilin na diba, the vice, anong sisingilin? Sisingilin ho natin sila sa serbisyo. Ayun yun. Sisingilin ho natin sila. Diba? Ano ba gagawin? Ano ba ginawa mo sa loob ng 3 taon? Kaya nga, ang daming nagsasabi, bumalik ka na. Diba? Kasi yung tao, walang nakitang di ba? Naniningil ang tao, walang makita. Yun yung inaano ng tao. They're more expect na mas maganda yung gagawin ni Mayora noon. Neto ngayon pala. Diba? Mas maganda yung gagawin ni Mayora. Nakita ng tao, mas maganda yung ginagawa ni Isko noon. Mas gusto ng tao yung ginagawa ni Yorme noon. Nakuha niyo yung punto? Yun yung bagay na yun. Ngayon, kung ikaw magpapadala ka sa ayuda, magpapadala ka sa mga congressman, mga na yan, sila may singilin sa'yo. Alam mo bakit? Kasi, alam nila yung mga tao leader nila, pag binigyan ka niya mga yan, tayo ha? Binigyan kita. Kahit hindi naman galing sa sarili nilang bulsa yan. Yan sinasabing singilin. Diba? Sana naaintindihan nyo. Kasi pagdating ng panahon, diba? Sisingilin natin si Yorme. Diba? Sa sinabi niyang, let's make Manila great again. Diba? Kung ano yung nakita natin noon, yun yung gustong makita ng mga Manilenyo. Or higit pa. Nakuha niyo yung punto, yun yung dapat natin sisingilin. Hindi maniningil ng pera ha. Ibang uusapan ho yun. Sa house yun, nagkakagulo yung sa mga balita. Nagkakagulo dahil sa 241 billion na mga pumirma.
Mga pumira-pirma na dyan, naka-escalade na. Oh, sana naiintindihan nyo mga kababayan ha. Pinapaliwanag ko ito sa inyo. Yun ho yung sisingilin natin sa mga kandidato. Bakit ko po sinasabi to? Kasi yun ho yung pinapangako nila. Diba? Kagaya ng 20 kilos na bigas. O diba? Ang dami nyo nga nagsisi no eh. Diba nagsisisi? Yung mga ibang kilala ko nagsisi. Dapat pala nag-isko na lang kami. Sana si Yorme na lang naging presidente. Wala naman nung masama doon kung humakbang siya ng pataas eh. Umakyat siya eh. Wala akong masama doon. Ang ginaganda nun, kasi alam ho natin na may mas magandang mangyayari. At hindi naman niya pababayaan yung mga taga-Maynila. At never naman niyang pinabayaan kahit na wala naman ho siya sa posisyon. Diba may mga taong lumalapit kay Isko, kay Yorme. Kahit wala siya sa posisyon, may lumalapit ho sa kanya. Hindi naman ho nawawala yun pag ang isang tao ay isang politiko. Ama, so yun lang mga kababayan, no, binigyan lang natin to ng reaksyon, tong Manila not for sale daw. Right, so yun lang. Alright, so ito naman yung yung kay Martin Romualdez. Kaya kinasuhan na si Martin. Si Speaker, kinasuhan na. Papanorin nun natin to. Sinampahan ng reklamong kriminal at graft na mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas kaugnay ng manay blankong items sa 2025 national budget. Kabilang sa mga nagsampa sa Office of the Ombudsman, sina dating Speaker Pantaleon Alvarez, Senatorial Aspirant Jimmy Bondoc, Attorney Ferdinand Topacio at ang grupong Citizens Crime Watch. Ayon sa kanila, sangkot si Romualdez at iba pang mambabatas sa mahigit 241 billion pesos na halaga ng mga insertion sa 2025 national budget. 12 counts ng falsification of legislative documents. Ay grabe yun, no? 12 counts. Grabe yun, no? 12 counts, falsification of documents, di ba? Yun yung sa 241 billion. So, bukod nga dyan, yung dami pang idadagdag yata na ikakaso. Tandaan nyo ha, mga kababayan ha, this is inaano nila na graft and corruption. Patuloy. Ang sinampa ni Alvarez, 12 beses daw pinunan ang mga blanco sa budget. Sabi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, gusto lang ng mga naghain na ilihis ang retensyon mula sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado? Yun. Diba? So yun nga yung pinail na kaso. Ang paliwanag nung isang kasama ng diba? Ng Tingog Party List representative, diversion daw yan para doon sa impeachment. Ang gulo, no? Sabi mo, diversion daw yun. Parang baliktad po yan, parang dinadivert niyo po yata sa usaping diba, impeachment para mawala ito. Buti na lang nasilip. Tandaan nyo, yung impeachment na yun, gaano ba ka-importante impeachment na yun? Diba, threat po ba talaga sa buong bansa si BP Sara? Diba, napakaano nung 125 million? Ito 241, diba? Billion po ito ha. Billion mo usapan. Mantakin niyo yun. Tapos, ang inaano ng mga ibang kongresista ay sinasabi, ito nga daw yung pagsasabi ni BP Inday, di ba? Ni BP Inday Sara na nagbigay daw ng death threat kay BBM, kay First Lady, di ba? Kay House Speaker. Ang liwanag naman nung sinabi sa video ni BP, di ba? Diba? Kung papatayin ako, meron akong sinabihang tao
na para balikan kayo. Ang hina naman makagets nito mga to. Diba? Tsaka kung ano, edi sana pinail na lang nila yung kaso. Kasi nag-iingay lang naman sila para sa impeachment eh. Baka ito po yung diversion para mapagtakpan. Diba? Para mapagtakpan yung ano, mga katarantaduhan. O ito, panarin pa natin yung isang video. Ito yung interview kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Pasok! Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Naku po, todas. Lahat ng pwedeng ikaso na pwedeng i-file laban kay Speaker Martin Romualdez. Tuloy. Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng Section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, Grabe, no? Kaya nakakapagtaka po talaga eh. Hindi ko tayo dapat di ba? Kaya panay paayuda ng mga congressman. Tapos, di ba yung pumirma? Di ba, nakita ko lang naman, naka-escalade na. Escalade ba yun? Ewan ko ba sa mamahalin sa sakyan yun eh. bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Yun. Kala ko sa botohan na nangyayari ito eh. Pati pala sa budget talaga may dagdag ba? May nadadagdagan 0. Grabe, di ba? Buti nga mo, may nalaman natin to, mga kababayan, kasi kawawa po talaga tayo. Grabe na po talaga yung korupsyon ng bansang ito. Sa pagbebenta ng ginto, di ba? Travel expenses, na kung ano nung pinagagawa, wala naman nung nangyari. Tapos, yung yung tawag nito, yung sa flood control, DPWH. Grabe. Tuloy. Hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Grabe, no? Si Speaker Martin Romualdez mahilig sa singit.
Mahilig ka magsisisingit. Alright, so binigyan lang natin ito ng reaksyon eh. Sana naman may mangyari po talaga dito sa pinail na kaso na to. Alam nyo kasi mga kababayan, kami naman natin hindi. Mapapile po yung kaso na yan. Yung kaso na graft and corruption, no? Na laban kay Speaker. Pero hanggat nandyan sila sa posisyon at ang kanyang pinsan, didepensa po yan. Lalo-lalo na po, kakampi niya yung mga nandun sa lower house. Aminin natin nyo yan. Pero hanggat wala pong tatayo at lalaban para puksain, di ba, yung korupsyon, yung kakapalan ng mga mukha ng mga to, wala ho talaga mangyayari sa bayan natin. Eto naman, yung sa bus lane. Papanoorin nun natin to mga kababayan, yung sa bus, sa EDSA. Convoy, pre. Convoy. Convoy, ah. Convoy, pre. May convoy, ah. Convoy. Alam nyo, grabe to, no? Kahit na anong gawin mo talaga nila, alam nyo yun, marami po talaga na nagpapasaway. Marami pa po talaga. Isipin nyo, ito, hindi naman government yan. Government vehicle. Akala ko po ba pinagbawal na wangwang? At ganito po. Diba? So, sir, napakadami nyo ng complaint sa kwan. Kasi nakikreate daw kayo ng kwan na kasi napakahaba na ng kwan. Pwede naman daw mag-operate ng kwan ng hindi ganitong oras. Ngayon, sir, dahil pinuputak din sa social media, baka pwede natin pagbigyan muna na concept. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP namin. Uy! Pagbigyan? Kawawa naman yung mga ordinaryong Pilipino pag nahuhuli dyan. Tapos pagbibigyan, ano yan? Tapos may oras dapat? Kawawa naman yung mga ordinaryong Pilipino na nahuhuli dyan, nagbabayad ng 5,000. Pagbigyan dahil kipit, Chief PNP? Sobra naman yan. Hindi naman dapat tama yan. Sir, pwede naman, sir. Sa office yung natatagay sa sir, sa office na. Hindi, kaya nga, kung po pwede na, hindi kasi wala rin kasi akong contact sa office nyo. Ngayon, request ni Chief PNP na kung pwede, pagbigyan na lang muna kasi nga nag-create ng hot at saka matindi na yung banat sa inyo sa social media. So, pwede naman mag-operate, pero yung during, may patakaran kasi kanina, during rush hour, hindi kami nag-ooperate talaga kasi puro batak lang talaga kami. Mag-rush hour. Ay, specific yung batak lang kayo. Hindi kami nag-ooperate yan. So, ang request, baka naman pwede nga, during rush hour, hindi tayo mag-what. Sige, ito nga, wala mo po. Pagka-concert, ito nga, hindi, pero yung operation nyo, sir, isa kwan ba ng what, sir? Oo. Yes, sir. Para at least masabi ko sa sir, para... Kasi ngayon, sir, is talagang pinuputakpik talaga kayo ng ng social media ngayon eh. Kaya nga nagpunta kami dito, sir, na tigilan yung yung operation nyo just to yung mga uneasy na mga natin dahil rush hour ngayon.
rush hour ngayon siya. Kung baga, pagbigyan natin. Kasi hindi kami nag-ooperate talaga ng rush hour. Well, inform namin yung kasi na... Yes. Kasi ang nagre-request siya, si Chief PNP. Can we delete? Can you show me they delete the picture po? Ano ba yung kinuha niyo sa kanya? Budo! Ano yung mga... May tama ititilip sa yung picture. Bakit ititilip? Hindi kailangan LTO. Kahit ano, 80 government site. Lati ako sa... Nako, wala pa yatang lisensya. Yung nagdadrive ang walang lisensya. Grabe talaga. After 80 government Kasi Cortez yan eh. Kasi kung ganun yung lugar natin, na wala tayong masyado yung humanitarian ba, ano sana, sir? Pwede naman daw, sir, kung mag-contact sa TOT. i-delete. Isipin nyo ha, humanitarian daw, tapos i-delete yung video. Hindi na wala na ebidensya, buti may nakarecord na ganito. Ito daw yung kanya, yung picture, yung mga picture. Sir, wala po kaming details, sir, na ipapakita sa LTO gawa nung wala rin siyang lisensya, sir, kahit anong ID. Wala na pong maipakita. Walang license, sir. Yun, walang lisensya. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Driving without license. So, gaano kabigat yun? Tapos dumaan ka pa sa bus lane. Tapos gusto mo itiway. Pagbigyan, paano naman yung mga mga ordinaryong mamamayan na dumadaan lang, na nahuli dyan, dumaan dyan, na hindi nila alam. Diba, karamihan naman nung dumaan dyan, nahuli, natikitan. Any international license, sir? Ngayon nga lang, sir, embassy nga lang. You can use my Jeff ID. I'm not driving, but you can use mine. Here's my ayan na lang. Sa driver on. Sa driver. Okay. Uy, driver's license, international, hindi naman yung dapat tinatanggap dito yan. Diba? Eh di sana yung lisensya natin pwede pala sa abroad. Grabe yan. Sino ba nakikiusap? Sinong nakikiusap na kwan sila? Sila. Hindi, may tumawag sa'yo eh. Kaya mo tumawag. Wala namang na-confiscate eh. Ang inaano lang, sir, kasi nga daw, baka daw yung ID ni sir, embassy, baka daw, nag-ano sila, baka i-send daw sa mga spy. Sorry? Hindi, baka operatiba kasi ito eh. Siya ay bagong sa Kasi Philippines. baka operatiba kasi sila. So, Dati, papunta ka na kami. kaya kung pwede naman natin, Kasi sir, maghanap mo LTO na kahit anong sana. Maalisin kausapin ko yung LTO. Ano nang? Direct yan, picturean lang yung sasakyan. Okay rin, no? Hindi na ano ka. Baka ma-threat sila. Baka ma-operate. Confirm ko eh. Grabe yan mga kababayan, no? Biruin nyo, di ba? Walang lisensya, tas nahuli sa bus lane. Kung ordinaryong tao po yan, mga kababayan. Hindi kasi, bakit ko po sinasabi to mga kababayan? Nakita naman ninyo yung mga kababayan natin pag nahuli dyan. Di ba? O aminin na ho natin, may pagkakamali, na nakagawa ng violation, pero napakalaking hunun. Para sa mga kababayan natin, 5,000. Tapos ito, parang, wow. Pakiusap. Taga-embassy daw. Anong embassy yan? Dapat linawin nyo. Alright mga kababayan, ito naman yung yung sa balita nga. Ito nga yung sa impeachment, no? Diversion tactics daw. Panoorin nun natin. Bago natin bigyan ng reaction. Pagkatapos na ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, posibleng simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Senate President Cheese Escudero, hindi pwedeng madaliin ang proseso para lang maihabol sa 19th Congress. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Nabigyan na ng kopya ng Articles of Impeachment ang lahat ng senador at beripikado na rin sa visual verification ang pirma ng 250 na kongresista ayon kay Senate President Chis Escudero. Inaasahang sa susunod na 2 linggo matatapos ang bagong impeachment rules ng Senado. Kabilang sa mapapaloob dito ang proseso ng pre-trial. Pero ang malinaw, walang magaganap na impeachment trial hanggang sa susunod na sona ng Pangulo sa July 21. Kailangan pa raw kasi aprubahan sa plenaryo ang impeachment rules. Bagay na sa June 2 pa pinakamaaga pwede magawa. Tsaka palang uusad ang pre-trial proceedings. Ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader, may interview niya na 10 days, 10 days, 10 days, 10 days. Ubus na yung June 30 eh. Tingin ni Escudero, walang problema kahit tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng bise. Pero anumang desisyon na ng 19th Congress, pwede raw baguhin pagpasok ng mga bagong mambabatas sa 20th Congress. We will cross the bridge when we get there because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. Ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Kung pagbabasehan ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, matatapos daw ng Senado ang impeachment proceedings ng bise sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Dagdag ni Escudero, hindi pwedeng puwersahin ang Senado na hatulan ang bise by June 30 dahil lang magtatapos na ang termino ng kasalukuyang Kongreso. Ano to, exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbutuhan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Tugon ni Escudero sa pahayag ng bise na hindi siya dadalo sa impeachment trial dahil baka ma-intimidate ang senator judges. She is free to say what she wants to say. I doubt if that will happen. I myself am not. So she's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right to waive her right to appear. Pero kung dadalo ang bise, ibibigay ng Senado lahat ng paggalang na nararapat sa kanya bilang bise. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. So ayun nga mga kababayan, no? Sa July na. Iyak. Iyak po talaga. Sipin mo July na kasi minamadali nila. Kasi alam niyo bakit? Gusto nila June 30. Bago mag June 30. Diba? Makatulan na si BP Inday. So, parang namumerse sila na gusto kagad nila. Diba? Ay, sabi nga ni Escudero, hindi naman yun ang inaano ng saligang batas. Diba? Na kailangan yung madaliin. Wala akong ganun. Eh kung wala ka na sa posisyon, wala ka na sa posisyon. Di ba? Ano mangyayari? Wala ka na sa posisyon. Eh di todas, di ba? Good luck sa lahat ng mga pumirma, tapos wala na sila sa posisyon. Kawawa yung mga pumirma. Parang titingin nila sa langit yung mga, ba't ba ako pumirma? Pumirma ka kasi may kapalit. Yun lang yun. Alright.